Magandang araw sa ating lahat, mga viewers, mga subscribers, o hindi subscribers. Meron tayong exam guys, ngayong araw na ito, multiple choice. So dito sa ating EPP ICT guys. So itong multiple choice ay itong instruction, basahin at unawain ang bawat pahayag. So piliin lamang tamang sagot at ito ay pwede nating piliin ang pinakatamang sagot mga guys. Hulaan ninyo sa comment section. So dito naman ang number 1 question. Ano ang maaari mong gamitin kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa mga pagpilian sa margin? A. Add margins. B. Created margins. C. Custom margins. Letter D. Fit margins. Sulaan nyo lang guys yung number 1 question. Number 2. Ano ang ginagamit upang mapalitan ang itsura o mukha ng iyong teksto? Diyan sa kahit nyo sa cellphone o sa laptop computer. A. Color. B. Font ba? C. Numbering. D. Size. Alright, that is number 2 question. Number 3. Okay, get ready. Ano ang pipiliin sa insert command upang bigay ng teksto? Okay, A. Borders and accent. B. Draw text box. C. Pictures. D. Shapes ba mga guys? Number 4. Anong command ang may layuning pausayan ang iyong nilalaman sa pamagitan ng pagdaragdag ng mga frame sa paligid ng iyong mga larawan na may hangganan sa iyong mga pahina? A. Borders and accent ba? B. Draw text box. C. Pictures. D. Shapes. Pili lang guys. Number 5. Anong command ang may layunin na makapagdagdag ng visual interest sa mga basa? A. Borders and accent ba? B. Draw text box. C. Pictures. D. Shapes. Okay, isip-isip lang mga guys. Number 6. Aling tool sa isang desktop publishing program ang nagbibigay daan sa iyong nabaguhin ang estilo ng font, laki at kulay ng text? A. Font panel ba? B. Text box tool. C. Formatting toolbar. D. Lahat ng nabanggit. Okay, number 7. Paano mo maihanay ang teksto sa isang text box frame? A. Gamitin ang mga alignment button sa toolbar ng pag-format. B. I-right click ang text box at piliin ang text alignment. C. I-drag ba ang teksto sa nais na posisyon? D. Parehong tama ang A at B. Number 8. Ano ang layunin ng picture na wrapping o text wrapping sa desktop publishing software? A. Upang balutin ang teksto sa paligid ng mga imahe sa bagay. B. Upang lumikha ng mga hanay ng teksto. C. Upang magdagdag ng mga hangganan sa paligid ng teksto. D. Upang baguhin ang direksyon ng teksto. Okay, we have number 9. Aling tool o feature ang maaari mong gamitin upang i-crop o i-resize ang isang imahe sa isang desktop publishing program? A. Picture tools. B. Crop tools. C. Resize handles. D. Lahat ng nabanggit. Okay, we have number 10, last number. Paano mo maikot ang isang imahe o bagay sa isang layout ng desktop publishing? A. Gamitin ang hawakan ng pag-ikot. B. I-right click at piliin ang rotate. C. Gamitin ang rotate o tool sa command. D. Lahat ang nasa itaas ang tama. Okay, that's all for this video guys. Short quiz sa atin sa araw na ito. Maraming salamat. Tirso Abdiramolyo, friends.